Mga kaabengers, tara, samahan nyo kung magluto tayo uli ng sinampalukang manok. And then, syempre, ang ginamit kong mantika ay yung pinagprituhan ko ng lumpiang Shanghai. Kaya, isang beses pa lang yan. At syempre, sayang naman yung mantika, diba? Kaya yan ang ginamit ko. And then, of course, hinayaan lang natin munang uminit ng konti yung ating mantika at nilagay na nga natin yung manok natin, di ba? Iprito lang natin ito ng mga 2 o 3 minuto. And then, syempre, pagka medyo okay na to, naglagay na rin ako ng ating butter. So, ito ay optional lamang, di ba? Kung wala namang butter o margarine, di ba? Okay lang naman kasi gusto ko lang naman mas lalo pang sumarap yung ating sinampalukang manok. And then, syempre, nung medyo okay na yung ating manok, naglagay na tayo ng ating sibuyas, di ba? Halu-haluin lang din nating mabuti yung sibuyas at hayaan ito na maluto pa, di ba? And then, syempre, ito tayo ng mekos-mekos. Sinundan na rin natin ng napakaraming luya kasi gustong-gusto ko yung talagang lumabas yung anghang ng luya, di ba? Talagang napakasarap niyang sabaw na yan. And then, of course, hayaan lang din natin, ay halo nating mabuti, di ba? And then, sinunod ko na nga dyan, syempre, yung ating bawang na talaga naman po na nagbigay ng bango, di ba? Nagdagdag ng bango sa ating ginigisa. And then, of course, sinunod ko na rin yung kamatis para sabay-sabay na silang maluto ng gusto, mga kaabengers, di ba? At ayan, halo lang ako ng halo, di ba? And then, of course, pagkatapos nga niya, naggupit na rin tayo or dinagdagan na rin natin ng sili para masama na siya sa pagigisa. So, syempre, yung siling haba and then yung siling labuyo na talaga naman pong magdadagdag ng sarap or ng anghang, di ba? Kumbaga sa may sipa para masarap higupin ng mainit na sabaw ng ating sinampalukang manok. And then, syempre, hayaan lang din natin itong maluto ng gusto pa, di ba? And then, of course, ang lola nyo, lalagyan natin siya, syempre, ng ay Diyos ko po, ng ating sabaw na, di ba? Kaya ayan, tinansya ko lang at talaga naman pong nagkulay na yung ng kamatis, di ba? Kitang-kita sa sabaw. And then, of course, nag-prepare din ako pala ng lemon dahil napansin ko na yung aking sinigang mix ay kalahati na lang. Kaya sabi ko, ba kailangan ng backup, di ba? And then, ayan, nakalimutan ko pang idagdag, syempre, yung ating pampalasa na asin. And then, syempre, yung ating ano ba yan? Diyos ko, yung pepper. My God, talaga naman po ang lola niya. At ayan na nga, kumukulo na. And then, tinikman ko nga kung kailangan pa bang dagdagan ng alat yan, di ba? And then, of course, dilagay ko na nga dyan. Sabi ko, yung kalahati na lang ng ating sinigang mix, di ba? Kaya, ayan, no? And then, of course, hinayaan ko lang muna itong kumulo and then hinalo-halo. And then, syempre, titikman ko kung talaga kailangan ba o sapat na yung asim niyan. At hindi nga ako nasiyahan sa asim, kaya dinagdag ko na nga yung ating lemon, mga kaabengers. At ayan, kumukulo na, nagdagdag na rin tayo ng ating asin pa, and then of course yung ating paminta, diba? And then sinunod ko na rin pala yung okra na talaga naman pong napakasarap niyan, diba? And then hayaan lang natin itong maluto, diba? Haluin at then tikman ko uli kung kailangan pa pandagdagan ng ng pampalasa, diba? O ng alat. And then syempre, pakukuluan ko pa uli yan, mga kaabengers ko, diba? At nang medyo okay na talaga yung gulay natin, pati yung manok, diba? Ayan, ilalagay na natin, syempre, yung pinakahuling gulay natin na ang botchoy, diba? Na talaga naman pong nakikita nyo naman, ang ganda-ganda ng itsura, diba? So, yung kulay niya na talagang makikita mo na lalabas talagang napakasarap nitong ating sinampalukang manok na talaga naman pong katakam-takam. Jack na mapapa-Andy rice na naman ako, diba? Kaya tara na, kainin na natin to, mga kaabengers.